Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Mga nahuling traffic violators bumaba sa higit 600 app para malaman kung may paglabag ilulunsad. Yan ang MBC TV Network News ni Winnepearl Hesoro. Bumaba ng higit sa 600 ang nahuling traffic violators sa pangalawang araw ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Sa panayam ng DZRH News kay MMDA Chairman Romando Artes, sinabi nito na noong unang araw ng muling pagbabalik ng NCAP ay nasa 1,100 ang kanilang nahuli, kung saan mas mababa ito sa naitatala nilang nasa 3,900 violators noong wala ang NCAP. Paliwanag ni Artes, naging maingat na umano ang mga motorista ngayong bumalik na ang NCAP dahil aniya pag walang nagbabantay at walang nakikitang enforcers, lumalakas ang loob ng mga motorista na mag-violate sa traffic rules. Compared po noong Monday, May 19, ang naitala po namin, although hindi po yan na-issue ng ticket, ay 3,900. Imagine niyo po, compared sa nung Monday, 1,100. Halos 25% lang man po. Or 75% reduction. At ngayong kahapon po, another 40% reduction doon sa violation. Samantala, idulungsad ng MMDA ang kanilang app para malaman ng mga motorista kung sila ay may paglabag sa traffic rules at dati nang mayroon itong app pero ni-revise aniya nila para sa Data Privacy Act. Nakalagay rin aniya sa app kung magkano ang penalty na kailangang bayaran at kung saan pwede magbayad. At meron din po kami simultaneously ilo-launch na app kung na para po malaman nyo kung may huli kayo, magre-register po kayo doon. Dati na po kaming meron yan. Paalala ni Artes sa mga motorista na dapat mag-ingat at sumunod sa mga traffic rules, may NCAP man o wala. Para sa MBC TV Network News, ito si Winnepearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Tebes nakatakdang pabalikin na sa Pilipinas. Kinumpirma ng gobyerno ng Timor-Leste na nakatakdang pabalikin sa Pilipinas ang pinatalsik na kongresista na si Arnolfo Tebes Jr. Ayon sa Timor-Leste government na ang presensya ni Tebes ay nagre-represente ng seryoso at hindi katanggap-tanggap na sitwasyon, ito rin aniya ang sumisira sa bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Timor-Leste. Nagkakaroon na kasi ng hindi magandang imahe ang Timor-Leste dahil ito ay takbuhan ng mga individual na tinatakasan ng pandaigdigang hustisya na siyang sumisira sa kanilang integridad sa kanilang borders at ang paglaban nila sa transnational crime. Ang pagpapasya ng Timor-Leste government na pabalikin si Tebes sa Pilipinas ay hakbang administratibo ng kanilang Ministry of Interior dahil sa walang tamang legal na authorization si Tebes matapos na kanselahin ang kanyang pasaporte. Dagdag pa ng gobyerno ng Timor-Leste na dahil sa krimen na ginawa ni Tebes sa Pilipinas ay pagbabawalan na itong makapasok sa kanilang bansa sa loob ng 10 taon base sa kanilang migration at asylum law. Magugunitang itinuturong mastermind si Tebes sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo, at siya rin ang itinuturong nasa likod ilang mga krimen sa nasabing lugar. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition.